Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang alagad, muli nagkatipon na napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman na may eskribang dumating mula sa Jerusalem. Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao. At sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban na nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban na magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Hindi naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang mga nasasakupan, hindi magtatagal, darating ang kaniyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong ito, saka pa lamang niya malulooban ng bahay na yon. Tandaan niyo to, maaaring ipatawad sa mga tao lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino man lumahid sa Espiritu Santo, hindi mo papatawad. Ang kanyang kasalanan, hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus, at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos, ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ika-10 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At madalas sinasabi ko po sa inyo pag nagninilay tayo sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo sa bawat araw ng pagdadasal natin, pagsisimba, laging nakaakma sa ating buhay. Sa linggong ito, para bang itinutuon yung pansin sa ating mga magulang. Hindi mo po lingid sa iyong kaalaman, kamamatay lang po ng papa ko nilibing kahapon. Kaya nagpapasalamat po ako sa marami sa inyo na nag-alay ng pakikiramay, naglaan ng oras, nag-alay ng panalangin, nakiisa, nagpahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga. Pero siguro sabihin nyo, Father, ba't nagmimisa ka na uli ngayon? Di ba? Katatapos pa lang. Yun po yung kagandahan ng mabuting balita. Isipin po natin sa unang pagbasa, kinukwento sa atin kung paanong yung unang tao, si Adan at si Eva, nilikha ng Diyos at binilinan ng Panginoon kung ano yung kanilang gagawain. Ano yung dapat
ano yung hindi. Sabi nga po dun sa pambungad nating panalangin, kung babalikan po natin, pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ng aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay magampanan. Paano lagi natin maiisip kung ano yung kalulugdan? Paano tayo maaakay para magampanan natin ang mga bagay? Hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Si Adan at si Eva napakaswerte. Bakit? Kasi kung merong nagtanim sa kanilang kaisipan, kung ano yan dapat nilang isipin lagi at isapuso, kung merong gumabay sa kanila para magawa nila kung ano yung dapat at matuwid sa mata ng Diyos, yun ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang unang magulang para kina Adan at Eva. Ang Diyos din ang Ama ng bawat isa sa atin. Kaya nga, pag nagdadasal tayo, sinasabi natin, Ama namin. At kung mayroon napakagandang regalong Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, upang patuloy na liwanagan ang ating pag-iisip, gabayan ang ating puso, palakasin ang ating mga sarili para lumakad sa landas na yan patungo sa Diyos. Sabi nga po dun sa ikalawang pagbasa, yung katawan natin ay parang lambong. Nasabi ni San Pablo, balang araw masisira at maaalis. Pero meron tayong katiyakan na meron tayong tahanan na higit pa sa lambong na yon. At yun yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga po, masasabi natin, yan yung atas sa atin ng Panginoon. Yan yung mga bilin ng ating mga magulang. Ano po ba yung magkasala? Yung salitang magkasala, yun ang nangyari kina Eva at Adan. Naisantibin nila yun. Dahil mas nakinig sila doon sa ahas, mas nakinig sila sa isa't isa. Nadaig sila ng mga bagay na naririnig nila at nakikita. Naisantabi nila yung ibinilin sa kanila ng Diyos. Kaya nga ang ibig sabihin po ng magkasala sa banal na kasulatan, sa wika pong Griego, hamartia. Yun po yung salita na yun. Hamartia. H-A-M-A-R-T-I-A. At ang ibig sabihin po ng hamartia ay to miss the mark. Para kang nasa isang target na session, may dala kang dart. Tinapon mo yung dart, pero hindi ka tumama dun sa pinaka-sentro. Kaya yung magkasala, yung magmintis ka, lumihis ka. Kaya nga pag iniisip ko po, sabi nila, talaga sigurong ganon, pag dumadating na nawawalan ka ng mahal sa buhay, saka mo naiisip yung huling mga sandali. Kapag binabalikan ko po, nung huling mga pag-uusap namin, dahil last Friday, magkasama pa po kami. Nakapagsimba pa siya doon sa katedral pagkaraan. Nag-agahan kami habang kukwentuhan. Linggo-linggo naman po namin ginagawa yan. At nag-uusap din po kami sa telepono dahil alam niya na mayroong mga gampanin. Tapos sabi niya, ubastay ka, magmamahalan kayo mga magkapatid. Kami ni mama mo, basta ganon, masaya kami. Tapos binibiro ko lang, tagal pa po ako pa yung kasi 80 years old po yung papa ko. Wala naman talaga siyang matinding sakit. Nagdadrive pa po siya ng sarili ng sasakyan. Actually, pumunta pa siya sa bundok nung Lunes na yun. Meron siyang pinasusukatang bintana sa nababakalan. Kaya ang kinabukasan yung tawag, ang inaasahan ko, sasabihin niya kung ano yung minuta, ano yung gagawain. Kasi pag ganun po yun eh. Pero yun na pala. Tapos pag binabalikan ko, ganun din yung sa mama ko po nun. Nung ooperahan siya 13 years ago, nabibilin din.
ikaw bahala sa ama mo, ha? Yung kapatid mo, huwag mong pababayaan. Tapos, yung bag ko nasa cabinet. Ha? Maasikaso, lahat yung iniintindi eh. Nakaintindihin mo yun. Mahalaga makaraan dyan. Tapos, pag binabalikan ko po, hindi lang naman doon eh. Palagi, ang magulang yan lagi sinasabi sa atin. Magmahalan kayo magkakapatid, magpakabuti kayo. Paulit-ulit po yun. Na pag tinignan po natin, yun din ang binilin sa atin talaga ng Diyos. Magpakabuti tayo. Kaya ginagabayan yung ating isipan. Kaya pinalalakas yung ating puso. At ang katiyakan na tayo'y magiging mabuti ay kung nagmamahalan tayo. Dahil yun ang utos ng Panginoon. Dahil yun ang Panginoon. Kaya nga po nung naghantay kami kasi acute, massive aneurysm kagad po yung tumama sa papa ko, kaya kailangan namin maghintay. Pero nung huli, nagdasal kami, saka din nag-flatline siya na kusa. Hindi na namin kailangan pang kami pa yung magpatay ng life support. Ang ginawa ko po, tinuloy ko lang lahat kaya hindi nyo napansin. Kasi nung nabubuhay pa po, maski naman sila, lagi sasabihin, basta anak, gawin mo yan, dapat mong gawin. Mahalaga magkausap tayo, mahalaga nandun. Na pag inisip po natin, yun naman talaga din yung buhay natin. Ang mahalaga sa araw-araw, hindi lang mga magulang natin, ang Diyos na siyang unang magulang natin. At habang buhay na magulang nating lahat, maging na mga magulang natin, yan ang laging kaluguran sa atin. Ang tayo ay maging mabuti at maging mapagmahal. Kaya nga sa Ebanghelyo, ang ironic po doon, yung ibang mga kamag-anak ng Panginoon, tinanggihan siya. Pero ang mahal na birhen, na nandun na nagpunta, hindi para tanggihan siya. Ano sabi ng Panginoon? Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? Ang aking ina, ang aking kapatid, tinuro niya yung lahat. Kayo na tumatalima sa kalooban ng Diyos. At alam natin, ang mahal na birhen, siyang unang tumalima sa kalooban ng Diyos. At sa lahat na pinagdaanan ng buhay na natiling tapat hanggang sa kamatayan na ating Panginoong Jesucristo, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, hanggang sa pagsusugo ng Espiritu Santo, hanggang sa ngayon, patuloy na gumagabay at nag-aakay sa atin. Patuloy na nagpapaalala sa atin na lagi tayong magpakabuti at maging mapagmahal sa bawat isa. Kaya nga po, salamat sa Panginoon na hindi lamang nagbigay sa atin ng buhay, hindi lamang nagpadama sa atin ng kanyang pagmamahal sa pagkalikha sa atin. Binigyan tayo ng mga magulang, ng mga mahal sa buhay, ng mga kaibigan na patuloy na magpapadama sa atin ng kahalagahan at kabutihan at pagmamahal na yan. Kaya nga po, pahalagahan natin yung ating pamilya. Sa linggo, binanggit po namin sa inyo yung paninindigan natin para doon sa divorce, laban sa divorce law. Ito pong linggo na to, bukas, lulunsad po natin yung ating pagpapapirma, pangangalap ng pirma, hanggang sa sanlinggo po yan, para pagsama-samahin natin ipahayag. Na dito man lang sa maliit na kaparaanan na ito, paramdam natin sa kanila na mahalaga sa atin yung pamilya natin. Mahalaga sa atin yung mga magulang natin. Kapag nga naisip ko po, mahirap maulila. Nung nawala yung mama ko, mahirap, pero nandun pa yung papa. Pero ganun pala yung pakiramdam. Kaya nga, lalo pa siguro, kung wala yung magulang mo, buhay nga pero hiwalay. Buhay nga pero hindi mo kapiling. Kaya, yung gagawin po natin pagpapirma na yan, maliit na hakbang. Pero pagpapahayag po sa atin yan ng kahalagahan ng mga magulang na nagmamahalan, kahalagahan ng mga magulang na
magtuturo ng pagmamahal at kabutihan sa bawat isa sa atin. Mga magulang na ang napakagandang pamana sa atin ay ang pananampalataya, ang kabutihan ng pagkatao at pagmamahal sa Diyos.